Napakaganda po ng ating tema sa umaga pong ito. Encountering God in Prayer. Tayo ba, bilang mga anak ng Diyos, ay palaging nananabik na ma-encounter ang Diyos sa ating pananalangin? Tayo ba ay palaging nananabik na makausap ang ating Panginoon? Sa umaga pong ito, gusto ko pong bigyan ng topiko ang ating binasa, Transformed by the Fire of His Presence. Transformed by the fire of His presence. Ang pag-encounter sa ating Panginoon or ang pananalangin natin sa ating Panginoon ay hindi lamang po na nagsasalita lang po tayo sa ating Panginoon. Pag sinabi po nating pag-encounter sa ating Panginoon, minimit po natin ang ating Panginoon. Amen. At hinahayaan po natin na ang Diyos ay magsalita rin sa atin. Tayo ay nagsasalita sa Diyos at siya ay nagsasalita din sa atin. So, kung gusto po nating ma-experience yung pag-encounter sa ating Panginoon, manabik po tayo araw-araw na mahanap, na makita, or manabik po tayo araw-araw na lumapit sa ating Panginoon. Manabik po tayo araw-araw na makausap natin ang ating Panginoon in prayer. Amen. Dahil kapag tayo po ay palaging nananalangin, magkakaroon po ng transformation ang ating buhay. Amen. Magkakaroon po ng pagbabago po sa ating buhay kapag tayo po ay nananabik at patuloy po nating hinihingi na ma-experience po natin yung presence ng ating Panginoon. Marinig po natin ang kanyang boses at maranasan po natin yung peace na kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Sa atin pong binasa, makikita po natin dito kung paanong si Moses ay naging curious doon sa kanyang nakita na nagliliyab na isang puno. So, ano ang kanyang ginawa? Hindi lang niya hinayaan yun, kundi na nagkaroon siya, na curious siya, nilapitan niya ito. Tiningnan niya kung bakit itong punong ito ay nagliliyab pero hindi nasusunog. Hindi siya natutupok. Dahil alam po natin na sa presensya ng ating Panginoon ay merong pagbabago. Hindi man nakukonsume, kundi tayo po ay nagkakaroon ng transformation sa ating buhay. Kung ating titingnan ang kwento at buhay ni Moses, simula pagkabata siya, marami siyang naranasan. Nung siya'y ipinanganak, nagkaroon ng utos na ipapatay ang lahat ng anak na lalaki ng mga Hebreo. So, itong si Moses, 3 buwan siyang itinago ng kanyang nanay para hindi lamang siya mamatay. Nung hindi na maitago ng kanyang nanay si Moses, gumawa siya ng papyrus, ng basket na gawa sa papyrus, tama ba? Tapos pinaanod niya sa ilog. At nung ipinaanod niya sa ilog, nakita ito ng prinsesa, ng anak ng hari. At inadapt niya si Moses. So maraming nangyari sa buhay ni Moses. Kung bakit siya napunta doon sa desierto na nagpapakain ng pastol ay dahil merong layunin ng Diyos. So makikita po natin na kapag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon, minsan nakakalimutan po natin kung sino yung tingin ng tao sa atin. Kung sino tayo na tingin ng tao. Nakakalimutan natin na yung mga expectation ng mga tao sa atin kapag nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Dahil ang presensya ng ating Panginoon, nagbabago ng istorya
ng ating buhay. Kapag nasa presensya po tayo ng ating Panginoon, binabago ng Diyos yung istorya ng ating buhay. Si Moses, from shepherd, naging, dating tagapastol siya, ngayon, tinawag siya ng ating Panginoon upang magpastol ng mga tao. Ilid niya yung mga Israelitan na ilabas sa lugar ng Ehipto. So, sa presensya ng ating Panginoon, binabago niya kung ano yung dating nakagawian po natin na kwento ng ating buhay. Na si Moses, nung tinawag siya ng ating Panginoon, mababasa po natin dito na nagreklamo siya or nagresist siya sa ating Panginoon. Sino ako, Panginoon, para isugo ninyo? Nakalimutan ni Moses na 40 years siya na tumira sa lugar ng Ehipto. At hindi lang sa lugar ng Ehipto, sa lugar ng palasyo siya nakatira. So, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Pero makikita po natin dito na ang sabi ng Panginoon sa kanya, kasama mo ako. Kasama mo ako. So makikita po natin dito na hindi katapusan ng istorya ni Moses nung tumakas siya sa lugar ng Ehipto para takasan yung kanyang krimen na ginawa or nagawa. Hindi yun katapusan ng kanyang kwento na siya ay magiging tagapastol na lang ng tupa ng kanyang father-in-law. Binago ng Diyos yung kanyang istorya. At makikita po natin dito na from runaway, tinawag siya ng ating Panginoon na maging deliverer. Tayo po ay merong kanya-kanyang mga kwento. That God can redeem the most broken chapter of our lives. Na kung saan kayang baguhin, magpasimula ang Diyos sa ating buhay. Yung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagsimula yung bagong kwento po natin. Na kung dati po tayo ay sakit ng ulo sa lipunan, sakit ng ulo ng ating mga magulang. Nung nagkaroon po tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso, nung tinanggap po natin ang salvation na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, nagkaroon po ng transformation sa atin. Amen! Dahil na-encounter po natin ang ating Panginoon. Na-encounter po natin that minsan tayo po ay nalilihis ng landas. Pero hindi po hahayaan ng Diyos na tayo po ay malihis ng landas. Kung ating makikita na minsan yung ating failure, yun po ay nagiging way ng ating Panginoon para i-direct tayo sa kung saan po tayo tinawag ng ating Panginoon. Yung pag-spend po natin ng time sa presensya ng ating Panginoon can rewrite our story. In God's presence, binabago niya yung istorya ng ating buhay. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako'y bago na. Ako'y binago na ng Diyos. Dahil yun ang nais ng ating Panginoon. Binabago ng Diyos yung chapter ng ating buhay. Na yung dating masamang chapter ng ating buhay, binabago niya sa isang magandang chapter.
Dahil merong napakagandang plano ang Diyos para sa iyo at para sa akin. At hindi lang po nagtatapos sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay po natin. Ang kailangan po natin bilang mga mananampalataya, patuloy tayo na lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na makaligtaan po natin dahil sa mga busy na mga trabaho or napakarami nating ginagawa, nakakalimutan na po nating manalangin. Na kung saan pwede nating matawag na ang pananalangin ay pwede nating masabi na oxygen po natin ito as a Christian in spiritual life. Dahil kung wala po ang ating pananalangin, hindi tayo makakakonect sa true source of life. Amen! Kailangan po nating manalangin, church. Manalangin walang patid. Dahil ang panalangin po, ito po ang pinakang best weapon na meron po tayo Christians. Ito ang pinakang best weapon na meron tayo. Na sa lahat ng laban, na sa lahat ng ating kinakaharap, ito po ang palagi po nating sandata. Yung pagluhod po natin sa harapan po ng ating Panginoon. So, ikaw ay bago na nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Wala na yung dati mong pagkatao, kaya wag na po nating buhayin kung sino tayo noon. Istorya na lang yon. Testimony na lang yon. Pero tayo ay binago na ng ating Panginoon. Amen. Binago at patuloy pang babaguhin tayo ng ating Panginoon kung patuloy tayong magkakaroon ng kauhawan sa Kanyang presensya. Kung patuloy po tayong mananalangin sa ating Panginoon. In verses 6 hanggang 12, sa presensya ng ating Panginoon, in God's presence, redefines your identity. Paano ba dinidefine ang tao? Ikaw. Pwedeng sabihin ng tao na ikaw ay wala ng magandang future. Pwedeng sabihin ng tao na hanggang dyan ka na lang. Pwedeng sabihin ng tao na ay hindi ka na magbabago. Pero sa Diyos, kaya po tayong baguhin ng ating Panginoon. Amen. Hindi madidefine ng tao kung sino tayo. But God can define who we are. Tayo ay anak ng Diyos. Amen. Tayo ay mahal ng Diyos. Amen. At dahil mahal niya tayo, hindi niya hahayaan na tayo ay ganun na lang. Na minsan, nagiging dahilan sa mga tao yung, kasi sa mundo po natin, ang tao ay minimeasure base sa kanyang achievement, base sa kanyang trabaho, base sa kung ano ang meron siya. Ganon tinitreat ng tao ang kanyang kapwa-tao. Pero sa Diyos, tinatrato tayo ng Diyos na pantay-pantay. Ikaw at ako ay anak ng Diyos na pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa atin. Walang mataas, walang mababa, walang mahirap, walang mayaman, katulad ng pagtingin ng tao sa atin. Ako ay anak ng Diyos kung kaya't ako ay bibigyan na ng mataas na pabor like Moses. Si Moses, ang tingin niya sa kanyang sarili, ako ay isang takas. Ako ay nakapatay ng tao, ako ay murderer. Pero sa tingin ng Diyos, Moses, tatawagin kita, ikaw ay merong misyon na gagawin. Ikaw ang gagamitin ko to deliver my people. Ikaw at ako ay merong misyong ibinibigay ang Diyos sa atin.
Ikaw at ako ay tinawag ng Diyos sa iba't ibang misyon, iba't ibang ministeryo na ipinagkatiwalaan ng Diyos. Hindi lamang po na tayo ay nakaupo every Sunday dito sa church. Pwedeng ikaw ang gamitin ng Diyos sa katrabaho mo para siya ay makarinig ng salita ng ating Panginoon. Pwedeng kung ano yung ginagawa mo ay makita ng iyong kapwa at maging testimony, maging blessing ka sa kanya at siya ay magbago. Dahil tayo ay binago ng Diyos, pwedeng ang ating community ay mabago din dahil sa atin. Amen! Dahil ikaw ay channel of blessing. Ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Kung kaya't makikita po natin dito, sabi sa Exodus sa 11, verses 11 hanggang 12, sumagot si Moses, "Sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan ko na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nilabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Diyos. Nag-question ngayon, nagtanong ngayon si Moses, sino ako para isugo mo? Makikita po natin dito na nakalimutan ni Moses dahil nga ang kanyang definition sa kanyang sarili ay ako'y isa ng tagapastol, ako ay isang takas lang, or ang tingin niya sa kanyang sarili, siguro that time, is doon na lang siya. Pero alam niyo po ba na si Moses ay isang magaling na speaker? Si Moses ay isang matalinong tao. Dahil sabi sa Acts chapter 7 verse 22, tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay naging dakila sa salita at sa gawa. Isa siyang magaling na tao. Pero sa tingin niya, ang baba ng tingin niya sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang karanasan, dahil sa kanyang past na naranasan. Church, minsan nararanasan natin ang mga bagay na ito. Dahil dinidefine ng tao kung sino tayo. Yun minsan ang tumatatak sa isip natin. Pero alalahanin po natin kung sino ang Diyos na tumawag sa atin. Na minsan si Moses ay naging prince. Naging prinsipe si Moses dahil siya ay inampo ng prinsesa. Church, tayo ay anak ng hari ng mga hari. Amen! Tayo ay anak ng hari ng mga hari. Kung kaya't ikaw at ako ay mga prinsesa at prinsipe. Huwag po nating hayaan na ang sinasabi ng tao ay mag-manifest sa ating buhay. Or yun ang itatak natin sa ating puso't kaisipan. Hayaan mo na ang salita ng Diyos ang magtatak sa puso't isipan po natin. Kung kaya't kailangan po natin na palagi po tayo na magbabad sa presensya ng ating Panginoon upang ang mga kasinungalingang itinatatak ni Satan sa ating mga kaisipan ay hindi magkaroon ng puwang. Alalahanin po natin, church, ang kaaway ay pumarito upang manira, magnakaw at pumatay. Sirain ang ating relasyon, ang ating pamilya, nakawin ang ating joy, patayin ang ating pananampalataya, pero ang ating Panginoon ay naparito upang bigyan tayo ng buhay. Sabi dito, take off your sandals. Nangangahulugan na kailangan po nating magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Magpalinis sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan po nating lumapit, mas malapit sa harapan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin,
mas nagiging close po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Mas nagiging close po tayo sa ating Panginoon. Makikita po natin dito, nung pinuntahan ni Moses yung burning bush na yon, God revealed Himself. Nagpakita ang Diyos, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Ako ay kasama mo. At ang Diyos ay kasama po natin sa lahat ng oras. Kasama po natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras. So, ipinakilala ng Diyos kung sino siya kay Moses. Kaya't sabi niya sa verse 8, "Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay." Bumaba ako upang sila'y iligtas. At ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Church, naaalala po ba natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa bawat isa sa atin? Siya pumarito sa lupa para ikaw at ako ay iligtas. Amen. Iligtas tayo sa lusak ng kasalanan. Iligtas tayo sa kahirapan. Iligtas tayo sa gapos ng kasalanan. Palayain tayo sa lahat ng uri ng gumagapos sa atin. Ito man ay sakit, ito man ay kahirapan, ito man ay kasalanan. Tayo ay pinalaya na ng Diyos. Amen. At tayo ay dinala ng Diyos sa isang buhay na mainam. Mainam ang ipinangako ng Diyos sa atin. Isang lupain na malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Never, never, never tayong pinagkulang ng Diyos. Amen! At ni minsan, wala tayong panalangin na hindi tinugon ng Diyos. Pwedeng sabihin natin na hindi natin nakikita yung katugunan. Pwedeng sabihin natin na wala pa yung katugunan. Pero church, ang Diyos ay palaging tumutugon kapag tayo ay tumatawag sa ating Panginoon. Amen! Never tayong bibiguin ng Diyos. So bakit hindi tayo lalapit sa Diyos kung hindi naman niya binibigo? Pwedeng ang sagot niya ay iba doon sa hinihiling natin. Dahil alam ng Diyos kung ano yung ikabubuti po natin. Never limit your prayers because you think you're sinful or undeserving. You're not praying because of who you are. You are praying because of who He is. Hindi ka nananalangin dahil ikaw ito. Nananalangin ka dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang magligtas sa bawat isa sa atin. Kaya tayong iligtas ng Diyos sa lahat ng uri ng kasamaan, sa lahat ng mga panlinlang ni Satan, sa lahat ng mga kasinungalingan ni Satan. Kaya tayong isave ng ating Panginoon. Kailangan lang po nating gawin is palaging nakababad sa presensya ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, hindi na po ito bago sa atin. Dahil kapag tayo ay Kristiyano, tayo po ay nagpipray. Amen! Pero ang pagtawag sa atin ay hindi lang pray, kundi encountering God in prayer.
Sabi ko nga kanina, pag tayo po ay nagpe-pray, kailangan po natin ma-encounter ang ating Panginoon. At pag sinabi po natin na communication, dalawa yan, nagsasalita ka at nagsasalita din ang Diyos sa iyo. Kaya nga in John chapter 6 verse 38 and 40, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Napakaganda po ang plano ng ating Panginoon. Simula nung panahon, yung araw ng pagliligtas niya sa atin. Simula nung araw na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Napakaganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. God defines us not by our limitations, but by His presence in us. Satan knows your name and called you by your sin. God knows your sin and He called you by your name. Dahil gusto ni Satan na i-condemn tayo. Pero ang Diyos, gusto ng Diyos na maramdaman po natin yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Amen! Gusto ng Diyos na maranasan po natin yung kanyang pagmamahal. Let God tell who you are. Your true identity is found not in people's opinion, but in God's presence. Huwag mong pakinggan yung mga opinion ng tao. Hayaan mo na ang Diyos ang patuloy nating marinig. Ang boses ng Diyos ang patuloy po nating marinig at hindi ang boses ni Satan na isang panliling lang at kasinungalingan. Sometimes, we feel unworthy or insecure. But your identity is not in your past or your weakness. It is in God's calling and presence. So, sabi ng John chapter 15, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. Hindi ko kayo itinuring na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, sa pangalan ni Jesus, ay ibibigay sa atin. Tapat ang Diyos na nangako sa atin at hindi siya sinungaling na Diyos. And lastly, in verses 13 hanggang 22, transformed by the power of His presence. Last, God's presence realign your destiny. Realigns your destiny. Si Moses siguro ay nagsusurvive na lang doon sa disyerto sa ilang para magpastol ng tupa ng kanyang father-in-law. Pero tinawag siya ng ating Panginoon to deliver the nation. To deliver the nation. Binigyan siya ng misyon, ng mensahe ng ating Panginoon. Ng plano ng ating Panginoon. So, from shepherd of sheep to shepherd of people. Sabi sa verse 13, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno.
Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehepsyo upang may madala kayo sa pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga Ehepsyong kapitbahay at sa sinumang Ehepsyong babaeng kasama nila sa bahay. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga Ehepsyo. Natakot si Moses. Feeling niya hindi siya qualified na magsalita sa mga Israelita or sa Paraon. Dahil yung original na calling or pagkatawag talaga ni Moses, in Acts chapter 7 verse 35, pinamumunuan na niya ang mga Israelita. Pero sabi ng mga Israelita, sabi sa verse 35 sa Gawa chapter 7, itinakwil nila si Moses ng kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moses ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay hinango niya sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya sa Ehepsyo, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. 40 years si Moses na namuhay sa lugar ng Ehipto. 40 years si Moses na nabuhay sa disyerto, sa ilang. 40 years din sila na naglakbay patungo sa Promised Land. Nung aking tiningnan ang number na 40 sa biblical aspect, 40 is not just a number. 40 is a preparation. 40 is the process. Yung 40 years na pag-stay ni Moses sa lugar ng Ehipto at natuto siya ng maraming bagay is a preparation para sa 40 years na pamumuno niya sa mga Israelita. Kaya nga siguro naririnig natin ang salitang life begins at 40. God is always preparing us sa mga bagay na dapat po nating kahaharapin. Hindi tayo agad sinasabak ng Diyos, kundi inihahanda tayo ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. So, minsan, kinakancel ng Diyos yung mga plano natin to save your life. To save our lives. Minsan, ipinapakita ng Diyos na tayo ay nasa bingit minsan ng kamatayan. We are endangered minsan. Pero alam po na rinire-direct lang tayo ng Diyos sa kung saan dapat tayo tumahak. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay linaw sa ating mga layunin. Hindi lang siya umaaliw. Itinatalaga po niya tayo sa isang misyon. Kung kaya't kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoon upang mabigyang linaw tayo sa mga gumugulo sa ating kaisipan para i-redirect tayo ng Diyos kung saan ba tayo tinawag ng ating Panginoon. Kung kaya't sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Itong mga planong na magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Your miracle
could be just one prayer away. Napakaraming himala ang Diyos na ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. In John chapter 15 verse 5, sabi doon, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. So, wag po tayong humiwalay sa source ng ating buhay. Sabi ko nga kanina, pwede nating masabi na ang ating prayer is our oxygen. Dahil hindi po tayo mabubuhay sa ating pangkatawan kung wala tayong oxygen. Ganon din po sa ating spiritual na buhay. Hindi po tayo makakasurvive kung wala po yung prayer. Prayer connects us to God, our source of life, strength, wisdom, and direction. When we encounter the presence of God, it transforms every area of our life. Our past, identity, and future. A true encounter with God's presence doesn't leave you the same. It rewrites your story, redefines your identity, and realigns your destiny. Saan ka man ngayon, kayang baguhin ng Diyos ang bawat isa sa atin. Akala ni Moses, ang kanyang buhay ay hanggang doon na lang. Pero meron palang napakagandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. The fire of God's presence transforms. It doesn't burn you. It builds you. Kung tayo po ay magbabad sa panalangin, magkakaroon ng transformation sa ating mga buhay. Magkakaroon ng revival na magsisimula po sa atin. Pinagpipray po natin na magkaroon ng revival dito sa church. Ang question, nagkaroon na ba ng revival sa ating buhay? Church, ang Diyos ay patuloy nangungusap sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay baguhin niya. Lumakad sa kung ano yung nais niya para sa atin. Kailangan po, first, ma-revive po tayo. Maipanumbalik po yung first love natin sa ating Panginoon. Na kung paano tayo rinidirect ng Diyos sa buhay natin. Na kung paanong dati tayo ay walang-wala. Na tayo ay hindi natin alam kung saan tayo patutungo. At dahil iniba ng Diyos yung landasin natin. Iniba ng Diyos yung kwento ng ating buhay. At Kanyang muling binigyan ng kahulugan yung ating buhay. Church, ang ating kailangang gawin ay balik po natin sa ating Panginoon kung ano yung binibigay niya sa bawat isa sa atin. Katulad ni Moses, na-encounter niya ang Diyos. Nagkaroon siya ng curiosity sa presensya ng ating Panginoon. At nandoon, nagkaroon ng transformation. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Church, kung nais mo na magkaroon ng pagbabago ang buhay mo, wala kang ibang dapat gawin, kundi lumapit sa ating Panginoon. Wala kang ibang gawin, kundi hanapin ang presensya ng ating Panginoon. Ma-encounter natin ang ating Panginoon. Gusto kong, may 3 akong picture na ipapa-flash. Itong mga picture na ito is just a story. Story na lang to. This is my story. At kung gusto nyong makita ang full video na ito, visit my
Facebook account. Yang 3 picture na yan, sabi ko nga, is just a story. Kung paano binago ng Diyos yung istorya ko. Kung paano rinidirect ng Diyos. At kung paano ako nakakapagsilita sa inyong harapan sa umaga pong ito. Church, merong misyon na ipinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga sa sarili ko, kung bakit hindi ako mamatay-matay, meron pang misyon ng Diyos. Meron pang misyon na ipinapagawa ang Diyos. Hindi ko kaya na magsalita sa front, pero ang Diyos ay kasama ko. Iba-iba ang istorya natin. Iba-iba kung paano tayo binago ng Diyos. Pero sa araw na ito, ang gusto ng Diyos sa buhay natin ay patuloy tayong lumapit sa Kanya. Ma-encounter ang Kanyang presensya. When the pain goes deep, go deeper in prayer. Pray until your situation changes. As a Christian, kailangan po natin ito. Na patuloy po tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Na ang Diyos ay patuloy na nauuhaw na tayo lumapit sa Kanya. Tayo'y patuloy na lumapit at lumapit sa Kanya. Kung gusto po natin na matransform by the fire of His presence, then lumapit tayo sa ating Panginoon. God is waiting. God is calling you. Dahil alam ko na merong napakagandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Merong pinapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang ikaw tinawag ng Diyos para umupo sa upuang iyan. Ikaw ay tinawag ng Diyos para ikaw ay gamitin to deliver people. Ikaw ay gamitin ng Diyos para mabago ang iyong kapwa, para mabago ang iyong community. Ikaw ay tinawag ng Diyos para patuloy na ipakita ang Kanyang kapangyarihan sa mga taong nakapalibot sa iyo. Ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos hindi para umupo lang every Sunday sa upuang yan. Tinawag ka ng Diyos para gamitin niya. Church, God is waiting. God is calling us now. Oh, halalakiya na yakiya yasikeya. Oh, halalasikiya na yakiya 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 yasikeya. Oh, na yakiya yakiya yasikeya. Yakiya yakiya. Desire the revival that starts in us. Revival that starts in us, church. Oh, hallelujah. And let the fire of God's presence consume us. Oh, hallelujah, consume our sins, our past. And God will rewrite our story. Will realign our directions. And will redefine us, your identity. Because God loves you so much. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. We are living in the last days. We are living in the last days, church. Oh, halalakiya reyasikeya. Oh, halalakiya yakiya yasikeya. Akiya yakaya. Oh, halalakiya yakiya yasikeya yakiya. Ano man ang kabigatan na iyong dinadala. Ano man ang bumabagabag sa iyong puso't kaisipan, dalhin mo sa paanan ng ating Panginoon sa umaga po ito. At ang Diyos ay naririto. Naririto ang Diyos to transform us. To transform us at patuloy na iparana sa atin ang Kanyang presensya. Oh, hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah.